we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Siyam na unit ng modern jeepney bahagyang nasira dahil sa pagsabog ng granada sa Laurel, Batangas. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Nabulabog ng pagsabog ang terminal na ito sa Barangay Bugaan East, Laurel, Batangas. Pasado 3:00 ng madaling araw, sa ulat ng Batangas Police, 9 na unit ng minibus ang nasira ang mga salamin habang nakaparada sa loob ng transport terminal. Narinig daw ng gwardya ang pagsabog. Nang lumabas siya at tinignan niya yung lugar, doon niya na nakita ang mga bus na nakapaligid dito ay may mga tama na or may mga basag na ang mga bintana nito. Wala naman daw na sugatang individual sa insidente. Sa paunang ulat, isa umanong granada ang sumabog. Inihagis umano ito ng hindi pa nakikilalang sospek. Malapit siya sa loob ng bus, dito mismo sa labas ng bus, so waiting parang ay isa pa, may nag-agis daw, gano'n. Pero for investigation pa. Biyaheng Laurel tanawan ng mga nasirang mga bus unit. Patuloy pang gumugulong ang investigasyon ng mga otoridad sa pangyayari. Umaapela rin sila sa publiko na makipagtulungan sa kanila kung may nalalamang impormasyon tungkol sa insidente. Kung sino man ang suspect dito ay sigurado gagawa natin o sigurado mapapanagot natin ito. Inaalam pa ang kabuang danyo sa insidente. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng transport terminal hinggil sa insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bicycle lane ilulunsad ng DOTR sa 4 na bayan at isang lungsod sa Region 4A. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo, Ivy, matagal-tagal na rin daw hiling ng ilang grupo ng mga siklista dito sa lungsod ng Lipa yung pagkakaroon actually ng bicycle lane. At mas magiging kampante na rin daw yung pagbibisikleta nila sa kalsada. Gamit na gamit ng 63 anyos sa si Edmundo ang bisikleta niya saan man magpunta sa Lipa City. Bukod sa nakatitipid na sa pamasahe, form of exercise na rin daw ito sa kanya. Iwas traffic, tipid po sa pamasahe po ito, tsaka nakakatulong sa environment. Yun nga lang, kasama raw sa araw-araw niyang padyak at ng mga kasama ang pangamba na maaksidente. Malaking delikado po Well, pag kayong minsan nananabihon na kami, ginigikit po kami ng mga sakyan Kaya't ang Expansion Active Transport Infrastructure Project ng DOTR at DPWH sa Lipa City tungkol sa pagbubukas ng bike lane tugon daw sa matagal ng hiling ng bikers sa lungsod. Ang gagawing bicycle lane may habang mahigit 21 kilometers. Gagawin yan sa ilang pangunahing lansangan sa Lipa. Sabi ng LGU, walang kalsadang babakbakin dito. Bali, meron siyang reflector lights para ma-identify yung bike lane, 1.5 meter ang kanyang size. Then maglalagay din ng paint. Bahagi ang 21 kilometers na habang yan sa Lipa sa kabuang 76.70 kilometers na gagawing bike lane sa 4 pang bayan at lungsod sa Region 4A na pinondohan ng 151 million pesos. Nasa ilalim ng Class 2 bike lane category ang sa Lipa. Mapoproteksyonan na raw ng bike lane ang ilan na pinipiling magbisikleta sa kalsada. Yung Class 1 ay talagang sila lang. Bike lane na para lang sa mga siklista, walang ibang gagamit. Yung Class 2 ay merong nakasegregate pero may katabi. Pwedeng yung kabilang side ay tatakbuhan ng ibang transport equipment, transport vehicles. Ang mga bike lane, isa raw sa mga hakbang ng gobyerno para makaengganyo ng mas maraming Pinoy na gumamit ng bisikleta. Ivy, yung sabi sa atin ng DOTR na target nilang matapos itong mga bicycle lanes sa Region 4A bago pa man matapos yung taong 2023 at inaasahan na mas darami pa daw yung mga interesadong mga magbibisikleta sa kalsada sa reyon. Ivy.
Maraming salamat, Paul Hernandez. 2 patay, 10 iba pa sugatan matapos sumalpok sa puno ang sinasakyang owner-type jeep sa Batangas City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Bawag mo kaming pababayaan ang anak mo. Alam namin na mahal mo kami. Ikaw ay mapanatag na diyan. Masakit man sa akin na ako'y iniwanan mo, kami ni Utoy. Papakatatag ako, papawalang-alang sa anak natin. Nagluluksa ang 61 anyos na si Teodora Gico matapos mamatay ang asawang si Teodoro Gico, 59 anyos, isang barangay tanod at residente ng Barangay San Miguel, Batangas City matapos maaksidente ang sinasakyang barangay patrol sa bahagi ng sitio Tanlayag kahapon ng umaga matapos ang isinagawang community service. Halos mahati ang owner-type jeep na sinasakyan ng 12 mga barangay tanod at community helper. 2 ang namatay habang 10 ang sugatan. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang driver nito sa Manibela kaya sumalpok sa isang puno. Posible po na siguro huli na para makontrol niya yung manibela. Nawalan ng kontrol, tumama po ito sa magkatabing puno ng mahogany. Masakit man daw para sa kaanak at ilang kasamahan sa trabaho, kailangang tanggapin ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Napakabait ng asawa ko. Napakabait niyan kahit sinong magsabi. Tsaka palabati yan. Sa barangay lagi yung niya sa tanod. Talagang pagdamay, pakikidalamhati na lang muna. Hindi naman namin pinabayaan. Last minute talagang kami ay nandoon. Ang Pangulo talagang inassist niya yung mga tao. Nakalagak na rin sa kanilang tahanan sa kaparehong barangay ang isa pang namatay na biktima. Nakalabas na raw sa pagamutan ang 5 sa mga sugatan habang nagpapagaling pa sa ospital ang 5 pa. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng iba pang mga biktima para sa kanilang pahayag. Paalala naman ng pulisya, Bago po tayo magmaneho ng sasakyan ay kailangan tiyakin muna natin, checkin muna natin yung ating blow baggage sa ating sasakyan para masigurado na ligtas po yung magmamaneho, yung kasalubong at saka yung mga sakay po nito. Katulad po noon, dahil medyo kalumaan na po yung sasakyan, maaari siguro na merong mga depekto na yung sasakyan. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. 51 anyos na lalaking napaulat na nawawala, natagpo ang patay sa ilog sa Nasugbu, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Sa bahagi ng ilog na itong sakop ng sitio Bayabasan, Barangay Aga, Nasugbu, Batangas, natagpuan ng mga otoridad ang wala ng buhay na katawan ng 51 anyos na si Henry Dime. Ayon sa Nasugbu MDRRMO, una nang naiulat ng mga kaanak na nawawala ang lalaki gabi noong Biyernes. Nagtungo raw ang biktima sa ilog 1:00 ng hapon para maglaba, ngunit hindi na ito nakauwi pagsapit ng gabi, kaya agad na humingi ng tulong sa mga otoridad ang kanyang mga anak. Ayon po sa mga saksi, malakas daw po ang ulan sa gawing silangan ng ilog kung saan nagmumula yung agos ng ilog. Habang naglalaba yung tao sa hindi niya inaasahan pangyayari, bigla na lang bumulusok yung baha galing po sa silangan na hindi niya inaasahan. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ng Nasugbu MDRRMO sa lugar, pero dahil umano sa lakas at laki ng tubig sa ilog, itinuloy nila ang paghahanap sa biktima kinaumagahan. Pasado 6:00 na ng umaga nang matagpuan ang walang buhay na si Dime sa mabatong bahagi ng ilog. Nakita po ang bangkay. Yung kalahati ng katawan niya mula baywang hanggang ulo ay nakalubog sa tubig, samantalang yung kanyang mula baywang hanggang paa ay nakasampay po sa malaking bato. Dahil nga po sinadala ng malaking baha, siya po ay sa parting kanluran na nakita. Nakalagak na ang mga labi ni Dime sa kanyang tahanan sa Barangay Aga. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima para sa kanilang pahayag. Paalala naman ng otoridad, sa mga residente na malapit po sa ilog, palagi po nating tingnan ang parting kilangan kung saan nagmumula ang agos ng ating ilog. Kung sa palagay niyo po ay umuulan, mas mabuti po na wag na po muna tayong lumusong po sa ilog upang maiwasan po ang posibleng mangyaring kapahamakan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Muli na namang magpapatupad ng dagdag presyo ang ilang kumpanya ng langis sa mga produktong petrolyo bukas, September 12. Asahan umano ang 40 centavos na taas singil sa kada litro sa gasolina at diesel, habang 20 centavos sa kerosene.
Ito na ay kasampung linggong may pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo simula noong July 11 ngayong taon. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang panibagong taas presyo ay kaugnay pa rin sa production cut sa supply ng langis ng mga bansang Saudi Arabia at Russia na inaasahan daw na magtatagal hanggang unang linggo ng Disyembre ngayong taon. Lahat ng mga factors na nagiging dahilan, wala tayong control eh. So, but minomonitor natin para malaman naman natin na walang pang-aabuso. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 49 anyos na babae patay matapos saksakin ng umano'y kinakasama sa Sampaloc, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Marami ng dugong nawala sa katawan ni Lorena Maglaya dahilan ng agaran niyang pagkamatay. Sinaksak sa tagilirang bahagi ng katawan ng 49 anyos na biktima ng umano'y kinakasamang si Joshua Callejo sa loob ng kanilang bahay sa Barangay San Isidro, Sampaloc, Quezon. Sa inisyal na investigasyon, nagtalo muna raw ang dalawa bago humantong sa krimen. Sabi ng pulisya, nakainom ang sospek. Meron pong nag-inuman sa kanila na sila po ay magkakasama doon, magkakasama sila, magkakaharap. Tapos po ay natapos po yung inuman at nung madaling araw po ay nangyari na po yung insidente. Hindi pa malinaw ang ginamit na patalim na posibleng binitbit na rin ng sospek sa pagtakas. Selos ang isa sa tinitingnang anggulo ng pulisya sa krimen. Kung saan merong nakakausap o nakaka-chat ang ating biktima na di umano ay hindi nagustuhan ng ating suspect. Nagkasana ng hot pursuit operations ang Sampaloc Police sa ikatutugis ng sospek. Sinisikap makuhanan ng salaysay ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang naiwang pamilya ng nasawing biktima. Gumugulong pang investigasyon sa insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ilang lugar sa Santa Rosa City, Laguna nakaranas ng pagbaha bunsod ng pag-apaw ng Bungo River. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Bagamat hindi umuulan kahapon sa Kalakhang lungsod ng Santa Rosa, rumaragas ang baha ang bumungad sa ilang mga residente pasado alas 4 ng hapon. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, umulan sa bahagi ng Cavite City kaya ang tubig mula sa mataas na lugar ay dumaloy pababa sa Bungo River at umapaw na siyang naging dahilan ng pagbaha. Sa video naman na ito ng isang netizen makikita ang bahagyang pagbagal sa daloy ng trapiko sa kahabaan ng Barangay Labas dahil sa baha. Malakas po ang ulan sa Cavite. Lahat po ng ulan namin galing Cavite. Karsada lang inapektuhan eh. Puro karsada. Alam mo naman yung mga debris na nabara sa mga tulay. Kaagad na nagsagawa ng clearing operations ang mga kawani ng CDRRMO para maialis ang mga debris sa kalsada. Hindi rin naman daw nagtagal at humupa na rin ang baha. Kailangan maklear agad para madali. Hindi naman siya umabot ng lihay eh. Ayon sa CDRRMO, malinis na ang mga kalsada sa lungsod at nasa normal level na rin ang Bungo River. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa mga residente at motorista na maging alerto sa lagay ng panahon. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pinaslang na barangay chairman sa Taal, Batangas, inihatid na sa kanyang huling hantungan. Hustisya patuloy na panawagan ng mga kaanak ng pinatay na punong barangay. Narito ang report ni Paul Hernandez. Nagsuot ng puting t-shirt ang mga kaanak, kaibigan at taga-suporta sa libing ng napaslang na barangay chairman na si Erasmo Resti Hernandez sa Taal, Batangas. Simbolo ng pakikidalamhati sa pagkawala ng punong barangay. Sa munisipyo, inalayang si Erasmo ng luksang parangal
Pagpupugay sa ginawang serbisyo sa nasasakupan hanggang sa simbahan, buhos ang emosyon. Napakadami pong sumusuporta sa kanya sa bayan ng Taal. Kahit na po ang yung mga nanunungkulan doon, halos lahat. Pati na po yung simbahan, simamang na rin po sa libing yung mga sakristan doon. Unti-unti ay natatanggap na rin daw ng pamilya ang pangyayari. Pero hindi raw ito nangangahulugan na tapos na ang laban sa paghahanap ng katarungan sa kapitan. Ayon sa pulisya, patuloy pang investigasyon nila. Nauna nang nakasuhan ng obstruction of justice at murder ang dalawang umano'y kasabwat ng motorcycle riding criminals. At sabi po nila, meron na rin pong medyo may lead na. Huli po kaming na-interview, may lead na raw. Lahat naman ng logistics, lahat ng pangangailangan para sa investigation, ibibigay natin para matapos na ito, para mahuli na. Binaril si Erasmo sa tapat lang ng barangay hall ng poblasyon Zone 10 nitong nakaraang linggo. Tatakbo sana siyang muli sa pagkakapitan sa darating na BSKE 2023. Pinag-uusapan pa raw ng mga kapartido at pamilya ang hahalili sa kandidatura ni Erasmo. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. 11 talampakang sawa na nakita sa kisame ng isang boarding house sa Batangas City na rescue. Narito ang report ni Denise Abante. Oh my God! Pasado alas 5 ng umaga ng mabulabog ang ilang residente sa Barangay 21, Batangas City dahil sa nakitang sawa sa kisame ng isang paupahang bahay. Ayon sa City Environment and Natural Resources, isang Burmese python na may habang 11 talampakan ang nakita ng mga residente. Actually, yung mga Burmese python, mga domesticated, python, yung mga alaga, diba? So, maaari na someone na malapit ay may nag-aalaga dyan and eventually nakawala. Possible din kasi na baka gutom yung ating Burmese. Possible na nagdaan siya sa kanal paghahanap ng mga itong mga pagkain na ito. Ang 62 anyos na si Ellen kaagad daw na bumaba mula sa kanilang kwarto nang sabihin ng kanyang apo na may sawa sa harap ng kanilang bahay. Hindi natakot din ako kasi pero nakumalbante ako nung makita kong sawa. Dahil kung yun italbos tubo o kaya ikobra, matatakot ako. Baka pumasok din eh. Manlilingkis na yun, ay ang haba eh. Kaagad na rumisponde ang Batangas City RRMO sa lugar para i-rescue ang nakitang sawa. Ayon sa mga rescuer, agresibo ito nang madatnan nila sa lugar. Na-turn over na ito sa City Environment and Natural Resources para sa tamang disposisyon. Paalala ng mga otoridad. Wag nilang sasaktan kung hindi sila marunong na mag-handle ng ganitong mga wildlife, maaring itawag na lang agad nila sa opisina sa telephone number 723-8844 o kaya naman diyan din na sa kasamahan natin sa CDRMO and they are coordinating with us naman. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Anime AI art ng ilang kilalang lugar sa Daet Camarines Norte, pinusuan ng netizens. Silipin niya sa report ni Hazel Alviar. Trending sa social media ang post na ito ng 27 anyos na si EJ Imperial, isang information technology editor mula sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Sa kanyang post makikita ang mga larawan ng bayan ng Daet na anime-inspired. Tampok sa kanyang mga gawa ang mga landmarks ng nasabing bayan kung saan makikita ang ganda nito. Umabot kaagad sa 2,800 ang shares ito sa Facebook. 3 araw pa lamang nakakaraan nang ito ay kanyang i-upload. Marami na rin po ako nakitang mga katulad nun. And napansin ko po na wala pa po ako nakikitang post na gawa ng Cam Norte. Or may nakita akong lugar na sa Cam Norte. Kaya naisip ko po na what if gumawa ako ng ganun din. Ayon kay EJ, Artificial Intelligence o AI ang kanyang ginamit sa mga larawan kagaya ng mga nakikita niyang post sa social media. Ginawa raw niya ito hindi lang dahil gusto niya ang anime kundi dahil nais din niyang maipakita ang ganda ng bayan ng Daet. Hindi naman nabigo si EJ dahil marami ang natuwa at humanga sa kanyang ginawa. Pero hindi raw niya inaasahan na ito ay magti-trending. Mahilig daw talaga gumawa ng memes si EJ. Para sa kanya, ang Artificial Intelligence ay makakatulong kung gagamitin ito sa tama. Hindi po naglalayo na mahihigitan yung intelligence po talaga ng tao para sa akin. Kaya kung ang effect po ng AI is parang mapapadali na lahat. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog.
Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, Moving Image Editor at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Dalawang commercial fishing vessels hinarang ng otoridad dahil umano sa iligal na pangingisda sa Lucena City, Quezon. Isa sa dalawang fishing vessels expired na ang mga papeles ayon sa otoridad. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Daan-daang kilo ng isdang espada ang nakuha ng mga otoridad nang sitahin nila ang dalawang commercial fishing vessel na ito sa tubigang sakop ng Lucena City. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 4A, wala sa lugar na dapat lang pangisdaan na itinatakda ng batas ang mga fishing vessel. Yung commercial fishing vessel po ay nangisda sa loob ng munisipyong Katubigan. Bawal po yun sa ating batas pangisdaan. Siya po ay dapat outside municipal waters po. Sanib puwersa ang Coast Guard Southern Tagalog, Naval Forces Southern Luzon at BFAR sa operasyon. Aabot sa 600 kilo ang timbang ng nakuhang isda na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Ang isa sa dalawang fishing vessel, nakitaan pa ng mga pasunang dokumento. Patong-patong na reklamong paglabag sa Section 86 at Section 95 ng Philippine Fisheries Code of 1998 ang mga fishing vessel. Yung isda po pinabigay na po namin for humanitarian consideration po para meron silang makain ng kanila at kanilang pamilya. Ayon sa BFAR, hindi na muna pinayagang makapalaot ang mga bangkang pangisda habang inaasikaso ang mga dokumento. Sinisikap ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa may-ari ng commercial fishing vessel para sa kanilang salaysay. Abiso ng mga otoridad na sumunod sa mga alituntunin ng batas. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, dalawang low-pressure area ang binabantayan ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA na nasa labas ng PAR, huling namataan 1,960 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. Ang LPA naman sa loob ng PAR ay nasa layong 875 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa ng parehong LPA na lumakas at maging bagyo. Pero pinalalakas ng LPA sa labas ng PAR ang habagat, habang ang trough ng LPA sa loob ng PAR naman ay makakaapekto sa ilang bahagi ng northern Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Laguna, Quezon, Mindoro Provinces at Palawan. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Ika-18 taong anibersaryo ng ASEAN Center for Biodiversity isinagawa sa Los Baños, Laguna. Biodiversity at Climate Change tinalakay. Narito ang report ni Denise Abante. Nagtipon-tipon ang ilang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-18 taong anibersaryo ng ASEAN Center for Biodiversity o ACB sa Los Baños, Laguna. Tema ng programa ang Nurturing Seeds of Hope for a Sustainable ASEAN, the Epicentrum of Growth. Pinangunahan ito ng ASEAN Secretary General na si Dr. Kao Kim Horn. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Sec Gen ang kahalagahan ng pakikiisa ng mga kabataan sa pangangalaga sa kalikasan. Tree planting is that you not just plant the trees, but you also plant in their minds why environmental issues are very important. They become the protectors, ambassadors of biodiversity.
Tinalakay din sa naging pagpupulong ang unti-unting pagkasira ng kalikasang dulot ng paiba-ibang panahon o ang climate change. Ayon naman sa Executive Director ng ASEAN Center for Biodiversity, malaking tulong ang ASEAN Green Initiative na magtanim at mangalaga ng mga punong magsisilbing pananggalang sa sakunang posibleng maranasan. The trees that were planted today are the ones that are indigenous in the ASEAN region. This is protection forest because our main objective is to have enough forest cover that will provide resiliency against the impacts of climate change. Nakilahok naman ang nasa 19 na mag-aaral mula sa Los Baños sa isinagawang tree planting activity. Isa na rito ang grade 9 student na si Zaab kasama ang mga miyembro ng ASEAN. I am very thankful po na naging part po ako dito sa tree planting na to kasi alam naman po natin na medyo na-endangered na po yung mga trees natin and hayop. So I'm very thankful po na makakatulong ako sa environment. I-make sure ko po na sasabihin ko po sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko na tumulong po sa environment natin. Katmon, we have the yakal, we have the white lawan, the apitong, the red lawan. So those are the species that you will plant. It has to be nurtured. Not only you plant, but it has to be nurtured. Samantala, patuloy naman ang monitoring ng ASEAN Center for Biodiversity sa pangangalaga sa mga endangered species sa mga bansang sakop ng ASEAN. Umaasa naman ang ASEAN at ACB na sa tulong ng mga kabataan, mas mapapalawig pa ang kaalaman at pangangalaga ng kalikasan. Tiniyak din ng ACB na patuloy ang kanilang mga programa upang hindi lamang sa pagtatanim ng puno masusolusyonan ang problema sa biodiversity loss at climate change. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. World premiere na Maging Sino Ka Man mapapanood na mamayang 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samantala, Ruru Madrid at Yasi Pressman magpapaklig sa Video City. Narito ang report ni Hazel Alviar. The long wait is over dahil ang Barda Love Team muling mapapanood sa GMA Telebabad. Mamayang gabi magtatagpo na ang dalawang naliligaw ang landas. Abangan sina primetime princess Barbie Forteza at pambansang Ginoo David Licauco bilang Monique at Carding sa special limited series na Maging Sino Ka Man simula ngayong Lunes, September 11, alas 8 ng gabi sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Samantala, bago ang maksyong eksena sa Black Rider, magpapakilig muna sina Ruru Madrid at Yasi Pressman sa kanilang pelikulang Video City. Maituturing na reunion project ito kina Ruru at Yasi na unang nagkasama sa Protege, The Battle for the Big Artista Break at sinundan pa ng Party Pilipinas, Dormitorio at Sunday All Stars. Bagamat matagal bago sila muling magkatrabaho, tila hindi naman daw nawala ang on-screen chemistry ng dalawang aktor. Mapapanood ang Video City sa mga sinehan mula September 20. Sa Royal Blood, pagbabayari ni Napoy si Andrew sa ginawa nito sa kanyang kapatid at anak na si Lizzie. Hanggang saan kaya kayang dalhin ng kanyang galit si Napoy? Ang mga mainit na eksena sa Royal Blood tutukan pagkatapos ng Maging Sino Ka Man. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.